I can hear it in the crackle of a bonfire, and I can hear it in the middle of the ocean water. Oh, I just can't explain, but it makes me wanna cry. And I can hear it when the rain falls on my windowsill, on a playground where children's laughter lives. Oh, I can't explain, but it makes me wanna cry. And I can hear it in the busy New York City streets, and I can hear it in the country Georgia fields of green. Oh, I can't explain, no, but it makes me wanna cry. Sounds like grandmama telling you where you come from. Said it's kinda like laughter out of the mouths of your loved ones, or catching up with an old friend, reminiscing on back when. It's like a summertime sprinkler, street side with my ice cream cone. Said it sounds like a choir singing hymns, hallelujah. It's the voice of God. Hell, it can make a grown man cry. And I can hear it on the wind of an early morning, when the fog is getting thick and the birds are chirping. Oh, it's just something I can't explain, no, but it makes me wanna cry. And I can hear it in the hush of a midnight hour, when I'm alone in my room if I'm going under. Oh, I just can't explain, no, but it brings me back to life. It's like the sound of a newborn baby crying, hey, like the final breath of a loved one passing. Oh, it's a beautiful thing, yeah, 'cause it leads me to the light. It's like a drive-through movie, small town with a big screen, like grilling out in the front yard. Sometimes it's the simple things, like storytelling with my grandpa. He was so easy to believe, like when the sun goes up, yeah. Sometimes it's better when the sun comes down, 'cause there's just something about the moonlight, and it can make you feel alright. Oh, it's the voice of God, and it can make a grown man cry. Yes, it can, yes, it can. It's the voice of God. It can make a grown man cry. Just like my daddy, he always taught me. Voice of God. Yes, it is. It's the voice of God. I remember that day when he called my name. Nothing was the same because of the voice. Yeah, and everything was changed. I saw myself in a different way because of before there were so many noises, I made so many wrong choices listening to the voice, but now I hear, and he still speaks, he still declares.
the same voice that saved us. Oh, no other sound so precious, so precious. Voice of God. Listen, listen to the texture in the tone. Listen, listen for the kindness, for the hope. Listen, listen, it's the sound that leads you home. It's the voice of God. Oh, that still small voice inside. The voice of God. So precious. It's holy, holy, holy. It's so holy, holy, holy. So holy, holy, holy. Nothing else like it. Nothing else can compare. It's so holy, holy, holy. Nothing else can. Oh, we cry. It's so holy, holy, holy. It stands alone. It stands alone. Holy, holy, holy. No other voice can compete. No other voice can stand beside. It is. Oh yeah. Oh yeah. It calms my fears. It sees my doubts. His voice, his voice, his voice is holy. Holy. Holy, The deaf ear still responds to that sound of his voice. The dead man still gets up from the ground because of his voice. Everything responds when he calls. Everything responds when he speaks. I come alive when he calls. everything I inside of come me alive when he speaks. stands at attention. Everything stands out of attention. Everything stands out of attention. Everything stands out of attention. My father speaks when my daddy speaks, when my healer speaks, when my savior speaks. Everything stands out of attention. Coming how he spoke to your mother. He may not come how he spoke to your father.
He wants a new thing. He wants a new thing. They come differently this time. Time say, Voice of God oh yeah, is yeah, the voice of God. oh, Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos sa mga buhay natin. Magandang gabi po sa inyong lahat at muli po nandito tayo sa ating midweek service at papasalamat po ako ng marami kay Lord. Marami po akong dapat na i-lift up sa Kanya na talagang napakabuti ng ating Diyos. Ang Diyos natin ay buhay. Siya po ay nagsasalita at nagbibigay ng maririnig natin ang Kanyang boses. Oh, hallelujah, hallelujah. Talagang napakabuti at napaka-real ng ating Diyos. Amen po. Amen. Kung ready na po kayo sa message natin sa gabing ito, talaga pong ito, I'm so excited po na ma-share ko po ito sa inyong lahat. Ang message po natin sa gabing ito is hearing the voice of God. Paano po natin maririnig o malalaman ang boses ni Lord? Kung tayo po ay makikinig at magiging tahimik na makinig sa kanyang boses. Amen, amen. Ngayon po kung ready na po kayo, let us pray. Pasalamat po muna tayo kay Lord sa muli. At andito tayo at bibigyan natin siya ng time. Alam mo po, hallelujah. Natutuwa ang ating Diyos kasi palagi tayo nandito always na yung mga desire po natin sa ating mga puso na bigyan po natin siya ng time at yung interest natin and submission natin na makinig at kung ano man po ang ginagawa natin ngayong gabing ito, stop po muna natin at makinig po tayo sa message ni Lord. Let's us pray. Hallelujah. Father God, thank you so much. Thank you, my Lord Jesus. Muli sa gabing ito, Lord God, na ikaw po ang nakatakda o ikaw po ang nagbigay ng mensaheng ito, O Lord God. Gamitin mo lang po ako, Lord God. Itago niyo po ako sa iyong likuran, O Lord God. O gamitin mo ang bibig ko, Lord God, sa pagsasalita o sa pag-share o sa pag-spread ng iyong message sa gabing ito, Lord God. Father God, I'm just praying na bigyan mo po kaming lahat ng spiritual hearing na marinig namin ang iyong boses, O Lord. Lord, be with us tonight. Guide us, direct us, O Lord God. At ibigay mo pa po, O Lord God, kung meron pong kulang po sa message mo, Father God, I am here, I'm willing, I'm listening. Father God, just use me, Father God, na ma-share ko itong word mo, Father God. And Lord, kung ano man po ang ginagawa namin, diba, sa gabing ito, tinataas ko po ito sa iyo, O Lord God, na wala kaming iisipin kung hindi ikaw po, O Lord God, na mapakinggan, mapag-aralan namin ang iyong salita, O Lord God, kung paano kami makinig ng iyong boses, O Lord God, mapakinggan namin. Talk to each every one of us, O Lord God. Give us a good ears, O Lord God. Spiritual hearing lang po ang prayer ko sa gabing ito, O Lord God. And be with us, O Lord God. Anoint us, O Lord God. And wash us, O Lord God, with the holy blood of Jesus. I pray, O Lord God, that you will be with us, O Lord God. Sa kahit na po malayo kami sa isa't isa, O Lord God, nothing is impossible to you. Yung mga ngayon lang po nakapabukas o makakaparinig na iyong salita, O Lord God, touch them now, O Lord God, na maintindihan nila ang message mo, Father God. Thank you po, my Lord Jesus. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Hallelujah.
a beautiful thing. Yeah, 'cause it leads me to the light. Hallelujah, hallelujah. Ang bait po talaga ni Lord. Talagang very trusting siya. Talagang napakabait. Trust po talaga. I'm so happy, I'm so glad na mai-share ko po ito, word niya, na ibinigay niya sa akin nung Saturday po. At sabi niya, yung pamagat po natin yung binigay niya is, first po, how you can hear my voice. Sabi ko, how I can hear your voice, Lord. Para pong nakikipag-usap ako sa ating Father. Ganun po ang Saturday morning po yun, nung ako po ay nagpe-pray. Wala na po yung asawa ko rito at nasa trabaho na po siya. Binigay niya rin po itong verses na dapat nating maunawaan. Connected po ito sa hearing God's voice. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Proverbs 3 verse 5 and 6. Kawikaan po sa Tagalog. Uunahin po muna ko ang English. Sa English version po muna tayo. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Amen. Amen po. Ngayon po, sa Tagalog naman po, ang sabi is, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananagan sa sariling karunungan. Siya ay sangguni sa lahat mong mga balak at sa kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong mga lakad. Oh, hallelujah, hallelujah, amen, amen, amen. Ang sabi po dito sa ating verses, po, ang sabi is, sa binasa natin, trust in the Lord, magtiwala ka kay Yahweh. So, pag tayo po ay nagtiwala o nag-trust kay Lord, sa ating God, we have to submit. Submission po ang kailangan natin to His, para saan yung submission natin? To His Lordship, no? Sa pangunguna ng Diyos. Okay po. And pag tayo po ay nagtiwala sa Kanya at nag-submission o submissive sa Kanya, we can ask Him, Lord, help me. Di po ba? Pwede tayo magtanong Father God, tulungan mo naman po ako. Paano ko masasagot ito? Paano na to? Paano na ito? Puro ganun po ang mga tanong natin, di po ba? Agree? Amen. Amen. Pag agree po kayo, amen kayo, ha? And, but, you know what? All we need is to be silent. Silent toy po. So, we have to be silent. Tahimik. Tumahimik. Why? Bakit? Paano natin makakausap si Lord kung tatahimik lang tayo? Paano tayo makakapag-communication kay Lord kung hindi tayo magdadaldal? Meron pong way dun. Meron pong, merong paraan na pagiging tahimik natin, bigyan natin ng chance. Ibig po sabihin na makapagsalita ang Lord sa atin. Amen po ba? Kasi po, bakit kailangan tumahimik tayo? Kasi po, pag tayo ay silent, that's the time. Yan pong oras. Pray tayo, no?
Pray tayo. Lord, tak, 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 kung ano-ano po, so and so and so and so, no? Ang pinagpe-pray natin kay Lord. Ang ingay natin, salita tayo ng salita. Hindi, gusto na magsalita ni Lord sa atin, pero tinitignan niya tayo. Eto pa rin po tayo, pray, 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 pray. Paulit-ulit po tayo. But, kailangan po natin maging silent. Kasi pag tayo yung naging silent, that is the time na maririnig natin ang boses ni Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, amen and amen. Amen po ba? Tama po ba ako na dapat maging silent po tayo? And we have really, really to be silent sa ating mga iniisip, sa ating mga thought. Di po ba? Ang mga desire natin, yung mga opinion natin, yung mga most of the time nga po yung mga opinion natin, yung mga nasa isip natin is not good. Hindi po ayon sa kalooban ng ating Diyos. Amen po ba? Oh, hallelujah. You know what, brothers and sisters, kung tayo po magiging silent, maririnig po talaga natin ang boses ni Lord. Ngayon po, kung tayo, ang mga kanya-kanya tayo mga opinion o nakikinig tayo sa iba, yung mga opinion na naririnig natin, hindi po yung boses ni Lord, kung hindi po yung boses ng paligid sa atin, hindi po natin talaga maririnig at hindi po natin binibigyan ng time si Lord na makapagsalita o makapag-talk sa atin. Hindi po natin maririnig yun. Okay po? But the best thing we need to do is really to be silent. Talaga pong yan ang pinaka-best. Kasi nakakalito pag nag-ano ka rito, nag-ask ka ng what do you think? Ano ba ito? Paano ang gagawin? Hindi po tayo silent noon. Kagaya, example ko po, share ko po ito sa inyo, asawa ko, si Jeff, husband ko po, si Brother Jerry. Yung si Brother Jerry po, pag siya po ay nagpe-pray, at meron po siyang hinihiling kay Lord na hindi niya maintindihan sa kanyang trabaho, hindi niya makuha kung paano, alam niyo po, tahimik siya. Madalas sinasagot ni Lord ang kanyang mga tanong on the time na talagang quiet siya, nagpe-pray siya, lalo na po sa worship time. Nagwo-worship po kaming ganyan, may problema po. Bago umalis, sinabi niya po sa akin yung paano kaya ang gagawin ko, Han, ganyan, ganito. Sabi ko, you pray for that. Yeah, I will. Sabi niya, ganun po ang sagot niya, yeah, I will. So, sa akin po, pagdating sa church, sa worship, nakalimutan ko na po yun. Kasi worship na ako, no? Ano na po ako. Pero ang asawa ko, tahimik siya. Nagwo-worship siya, kumakanta-kanta siya. Pero nagpe-pray po siya. As I know, kasi nakikita ko po sa kanya. Tapos sa tahimik lang po siya. Ano, habang nakikipag-usap siya kay Lord, mga situation na nangyayari. No, hindi na yung mga mahirap i-solve sa mga problema, lalo na po doon sa trabaho niya, na sometimes hindi niya alam kung paano gagawin, kung paano matatapos or something, whatever is it. No? But anyway, alam niyo po, pag-uwi namin, ano sasabihin niya sa akin? Han, ganun pa siya. I got it. I got the answer. I know. God's give me a vision. Huh? Talaga? Ganun po ako. Yeah. He gave me the vision how to do it. Amen. Ang may sasagot ko po, oh, hallelujah. Praise God, hallelujah. Thank you, Jesus. Ganyan po ang asawa ko. Binigyan siya ng vision ni Lord. Palagi po yan na binibigyan ng vision ni Lord kung ano. Kaya sometimes po, pag meron ako sinabi sa kanya, binigyan ng vision at sinagot niya ganon, yung parang opposite siya. Medyo kabado na po ako. Di po ba? Ang hirap eh. Pero nakikinig po siya kay Lord. Silent po siya.
at ibinibigay niya ang trust niya fully kay Lord po. Amen? Purihin ang Diyos sa buhay ng asawa ko. Hallelujah. At continue po siyang ginagamit ng Diyos, lalo na po dito sa YWAM. Okay po? Let's read naman po sa 2 Corinthians. Sa Tagalog po, sa English po muna. 2 Corinthians verse 10, 5. Okay po? We demolish argument and every pretensions that set itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Amen. Sa Tagalog po, sinusugpo ko ang lahat ng pagmamataas laban sa Diyos at binibihag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo. Amen. Amen. Mas ulitin po natin basahin yung English niyo po. We demolish agreement and in every pretensions that set itself up against the knowledge of God. Yung pong ibig sabihin iniaalis, even though that we have been giving a good mind ni Lord na tamang pag-iisip, no? Na dapat nating gamitin para marinig natin ang boses ni Lord. Talaga pong silent. Isa na naman po ito sa silent na para marinig natin ang boses ni Lord, we have to allow God to speak to us. Kailangan i-allow po natin na magsalita siya sa atin, kausapin niya tayo, and andyan na naman po yun. Trust in the Lord with all your heart, your mind, and soul. Di po ba? Tama po ba yun? Kailangan talaga i-trust natin and completely submit, completely surrender po tayo kay Lord. Amen and amen. At isa pa po, paano natin ma-allow ang Diyos na makapagsalita sa atin kung hindi tayo ka-quiet? Kung panay po ang dakdak natin, kagaya ko, dakdak ako. Pero ang asawa ko, silent lang po siya. Madalas si Lord sinasagot siya. Madalas po yun, talagang marami na po siyang sinishare sa akin na God's answer my prayer. God's answer me. I got it. Yun po palagi ang inaano niya sa akin. So, sa madaling salita po, no? Hayaan po natin na magsalita si Lord sa atin sa kanyang pamamaraan. Huwag po tayong maging dictator sa kanya. You know what I mean na maging dictator sa Diyos? Is dahil po, before po natin sabihin o i-pray ang isa o ano man po ang kailangan natin, alamin natin. Kasi alam na po ng Diyos kung ano po ang pangangailangan natin bago pa po natin ito ipag-pray. Di po ba? Amen po ba? Amen. So don't forget, huwag po natin kalimutan, He is the Lord. He knows everything. And nothing, wala pong naitatago o na hidden. Kasi nga po, alam ng Diyos ang ating mga puso't isipan. Amen po. We are His servants, disciples. Let's make po ourselves like si Samuel. Matatandaan niyo po ba si Samuel? Okay po. Si Samuel po, sa Bible po yan, 1 Samuel po. He listened to God. He talked to Him. And he let God to speak to him. He asked what he want. And he asked him what he wanted to hear. And what God's want him to do. Not we wanted to do, hindi po sa atin, kundi ang Diyos ang kailangan masunod. Siya po ang pakinggan nating mabuti. Kasi po, pag tayo po nakinig and let God's listen, we listen to Him, God,
maiintindihan po natin kung ano ang ibig niyang sabihin. Amen po. Ngayon, basahin po natin kung ito si Samuel sa 1 Samuel 3:9, verse 9 po. So, si Eli, andiyan po si Eli, isang propeta po siya. No? Ang sabi po ni Eli is, he told to Samuel, "Go and lay down, and if he call you, say, Speak, Lord, your servant is listening." Sabi ni Eli sa kanya, kay Samuel, makinig ka, kausapin mo siya, sabihin mo sa kanya, "Sige Lord, magsalita ka, makikinig ako." So, nagsalita ang Diyos. Nakinig si Samuel. Sinabi niya kung ano mangyayari. Ganyan din po ang dapat nating maging attitude. Gaya ni Samuel, pakinggan natin maigi kung ano ang gusto ni Lord. Hindi ang gusto natin. May mga list nga po tayo sometimes na ito gusto ko mangyari, ito ang ganito. Pero our plan is not like a plan of God, na mas maganda ang plano ni Lord kesa sa mga plano natin. Amen po. So, ang nangyari po, si Samuel went and lay down in his place. Amen. Kaduktong po yun ng verse 9. So, si Samuel po ay sumunod kay Eli. Ganyan po tayo. Kailangan sumunod din po tayo sa nakakataas sa atin. Like kay Pastora LB po. Pag sinabi sa atin ni Pastora LB na when we pray, kailangan maging silent tayo. Pag-pray po natin ito, ganyan, ganito. No? Pag may sinabi si Pastora LB, kailangan po sumunod din po tayo. Pag may ipinagagawa po sa atin, willing heart, kailangan meron po tayong willing heart na sumunod. Amen po. So, brother and sister, dito na po tayo ha. We have to listen with a hearing heart. Masunuring puso. No po? Kasi po sometimes God choose to speak. Kasi minsan po gusto ni Lord na talagang magsalita. Speak to us. No po? Directly. Hindi po pinasasabi ganito. Sometimes ginagamit niya po ang ibang tao para sabihin sa atin kung ano po yung pinag-pray natin na hindi alam ng isang tao, pinagkukumbay niya po yun. Ako. Sometimes naman po, actually, the most important is yung si Lord po, directly nakikipag-usap sa atin. Kasi yung directly na pakikipag-usap ni Lord sa atin, madi-distinguish natin, malalaman natin na ito po, Lord, is that you? Ibibigay niya ngayon sa inyo ang verses sa Bible po. Ang word sa Bible po. Directly. Kung tayo po ay completely po sinabi ko, hindi po half-half po to ha, completely surrender po sa Kanya. Surrender po, completely surrender. Yung pong hindi pabago-bago ng isip. Pag sumurrender po tayo ngayon, bukas iba na iniisip natin. Hindi natin maririnig ang boses ni Lord. Hindi po tayo makakita ng vision. Hindi po tayo makakasunod ng maayos. So, ano pong dapat natin gawin? As a Christian, no? Maging complete surrender po tayo kay Lord. Kaya po dito, na talaga pong completely surrender po ang amin, ang willingness namin, ang pagsunod namin, ang puso namin ay yung pagsunod po talaga kay Lord. Inuuna po namin ang sumunod kay Lord bago po yung sarili namin. And then, pag sumunod po kami, may kasama pong prayer yun. May kasamang sagot ni Lord yun. Inaayos ni Lord. Sabi nga po sa Psalms na, show me your way, O Lord, so that I can walk on it. Di po ba? So, yun po ang ating puso na madali po tayong makakaintindi, madali po nating mauunawaan kung ayun nga pong narinig natin is galing kay Lord,
Kasi meron po tayo, is God's giving us an spiritual hearing. Maririnig po natin talaga ang boses ni Lord na napakaliit. Pero, maano po yun, yung sharp na pakikinig po. Okay? So, maintindihan po natin ang Spirit ng God, Spirit of God, and His purpose para sa atin. Amen po ba? Amen. Ngayon po, may share po ako sa inyo. Di po ba nung sa una nito, sabi ko, Saturday, nagpipray po ako, binigay ni Lord sa akin itong message na ito. Amen. Ngayon po, ginawa ko po, no? Tumawag ang asawa ko, we have a meeting, we have to meet these people, da. So, na-stop po. Sabi ko, Lord, tuloy ko na lang po mamaya. Hindi natuloy. Na-stop siya in the middle. Hindi siya natuloy. So, nung sa Sunday, kahapon, Sunday, Monday po ngayon dito, Sunday, worship ako, worship. Okay, Lord, hallelujah, hallelujah. No? Bago po ako mag-worship, iano ko po muna, nagme-makeup ako. Sabi sa akin ng Holy Spirit, huwag mo nang dagdagan ng makeup mo, huwag mong koberan mo. Mawawala rin yan mamaya. Sabi ko, paano naman kaya Holy Spirit mawawala ito? Minakeup ko na siya. Para nga hindi ako masunog sa araw. Kasi mainit. Mawawala yan. Hindi ko po pinansin. Sabi ko, okay, mawawala. Pero tinuloy ko pa rin po. So, sa madaling salita, doon na po kami sa church. Pagdating sa church po, okay, maaga-aga po kami. Waiting. Tayuan na po. Worship. Nag-start na po ng worship. No? Eto na, narinig ko bigla yung sabi ni Lord, finish your message. Sabi ko, Lord, okay, finish ko siya mamaya. Pag-uwi po namin, ipipinis ko siya. And for the whole worship, yun ang sinasabi ni Lord sa akin. Finish your message. Finish your message. Finish it. No? So sabi ko, yes Lord, yes Lord. Maya-maya po yung yes Lord ko po. Biglang boom, nagtatatak-tak na po ako, yung Holy Spirit nagsalita na po sa akin. Yung luha ko, uhog ko, lahat nabura. Sabi nga po ng Holy Spirit, mawawala din yan. So, yun po ang nangyari. So, ang ginawa ko po, sabi ko, okay, I will finish it. Sabi, promise na naman po ako, I will finish. Eto po, nagyaya ang asawa ko. Punta kami doon, punta kami dyan. Di sa madaling salita, napagod po ako. Sabi ko, Lord, bukas na lang po. Ito na naman ako, tatapusin ko. Hanggang sa pagtulog ko, sinasabi ni Lord, tapusin mo ang message mo. Bago ka umalis. Actually, aalis po ako ngayong Monday na to. Monday po dito ngayon. Mamayang gabi ang alis ko. Binigyan ako ni Lord ng time na mapinis ko ito. So, andito po ako ngayon. Tinapos ko po ito para ito'y ma-share ko at mai-edit po para sa next week ng message nyo. So, being silent, po, hearing the voice of God, is really, lahat po tayo nakakarinig ng boses ni Lord. Yun nga po ang sabi, sometimes He will guide you to a particular verses. Kaya po ng binigay niyang verses sa akin sa Proverb 3, sa Proverb 3 verse 5 and 6. Di po ba? Ngayon po, meron pa pong isa na open po natin ang ating mga Bible sa Psalms 119 verse 105. Okay po. Ito pong message na ito, sabi niya, yung salita ko magiging ilaw sa kanila. Pinangaawakan ko po itong message na ito. Kasi ang salita ng Diyos ay ilaw sa ating mga daraanan. Yan po ang ating magiging hawak o sandata sa ating pupuntahan. Amen po. Ang sabi po, your word is a lamp
to my feet and a light for my path. Amen. Salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kung daraanan. Amen and amen. Hallelujah. Sa totoo lang po, this is my very first time na pupunta po ako ng London, Paris, and Norway. Mamayang gabi po ang flight namin, pero ito si Lord. Binigay niya ang message. Gusto niyang marinig ng lahat o malaman ng lahat ng tao. Lahat, especially tayong mga nasa kanya na po, tayong mga Kristiyano na, mga servants niya, mga disciple niya. He is true God. Siya po ay tunay na Diyos na talaga nakikipag-usap sa atin. Just being silent and trust Him. Trust Him. Yun po. We have to trust and surrender everything to Him. Amen po. Sa conclusion po, ang maibibigay ko pong conclusion, how could we hear God's voice? Paano po natin talaga maririnig? Yung iba po, alam ko, nagtatanong kayo palagi. Siya narinig niya. Yung isa narinig. Bakit ako hindi ko marinig? Siguro kailangan linisin ko yung aking antenna para marinig. Pero you know what? Lahat po tayo makakarinig o maririnig natin ang boses ni Lord. Kapag po tayo ay we need to do is to always pray. Pray po tayo. Mag-meditate po tayo sa kanyang salita, word niya. And God's give us a vision. Bibigyan po niya tayo ng vision. Sometimes binibigyan niya sa atin sa dream, sa kanyang salita. But the most important po yung pong quiet time natin kay Lord. Diyan po natin talaga maririnig ang boses ni Lord sa ating quiet time. Yung ating meditating sa Kanya. Pinaka-quiet po time natin is yung bigyan po natin ng chance na makapagsalita naman po si Lord sa atin. Hindi po always na ay may meet po tayo. Palagi na lang po tayo ang nasasalita. Give us time na marinig natin ang boses ni Lord. Is yung quiet time natin and being silent. Ang sabi nga po sa Isaiah, sinabi rin po ito ni Lord, whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you. Kahit saan ka po pumunta, nasa kaliwa ka, nasa kanan ka, maririnig mo ang boses ni Lord behind you na nagsasabi, this is the way. Go for it. Yan po ang ating conclusion na talaga pong for being a silent. Mahirap marinig ang boses ni Lord, but keeps listening, obeying, and following Him. Amen po. That's the way na maririnig natin ang boses ni Lord. Yan po ang mensahe ni Lord sa gabing ito na isinare ko po sa inyo. More blessing. Oh, hallelujah. More blessing po sa akin. And pray to each other. And pray that God will talk to you. Just keep listening and being silent. Amen. Let us pray. Hallelujah, Lord. Thank you so much, Father God, sa gabing ito. Thank you sa word mo. Thank you sa message na ibinigay mo po, Lord God. Lord, itinataas ko po yung mga hindi pa po nakakatanggap o nakakarinig ng iyong boses, Father God. Lord, give them spiritual hearing and let them to be silent para makapagsalita ka po sa Kanya. Lord, I pray na na-learn nila kung paano ang talagang tunay na pakikinig sa iyong boses, O Lord God, and being surrender, submission, being submissive sa iyo, Father God, and completely, Father God, completely surrender our heart, our mind, and our soul to you, Father God. Bless them, Father God. Heal everyone, O Lord God.
healing ang prayer ko po to each every one of them. Especially yung mga nangangailangan po ng mga prayer, ng mga healing, financial, Father God. Itinataas ko po silang lahat sa iyo. And Lord, thank you. Use me, Father God, to the place that we will go. For that place, O Lord God, prepare the people na masishare namin ng iyong salita. Ang sabi mo nga po, Father God, na build a lot to harvest, pero wala pong nag-harvest. Here we are, O Lord God. Use us in divine protection where we are in that place that we don't know anybody. Thank you, Father God. Thank you for this time again. Thank you for this night, O Lord God. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Miss ko na po kayo. Bye. Good night. Cause it leads me to the light. It's like a drive-through movie. Small town with a big screen. Like grilling out in the front yard. Sometimes it's the simple things. Like storytelling with my grandpa. He was so easy to believe. Like when the sun goes up, yeah. Sometimes it's better when the sun comes down. Cause there's just something about the moonlight. And it can make you feel alright. Oh, it's the voice of God. And it can make a grown man cry. Yes, it can, yes, it can. It's the voice of God. It can make a grown man cry.